Good morning, tara basa tayo na ating libro guys, Magandang Balita, Biblia, 23 January 2025, nandito tayo sa aklat ng ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Panimula. Ang lungsod ng Tesalonika ay kabisera ng Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Pilipos. Di nagtagal at sinalungat siya ng ilang Hudyong nainggit sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga Hintil. Dahil dito, napilitan siyang umalis doon at nagtuloy sa Berea. Di nagtagal nang nasa Korinto na si Pablo, tumanggap siya ng ulat mula sa kanyang kasama at kamanggagawang si Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia sa Tesalonika. Ang liham na ito ay sinulat ni Pablo upang palakasin ang loob ng mga Kristiyano sa Tesalonika at bigyan sila ng panibagong pag-asa. Nagpapasalamat sa Diyos si Pablo dahil nabalitaan niya ang kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinapagugunita niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya kasama pa nila. Sa kaniya sinagot ang mga katanungan tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Ang isa bang mananampalatayang namatay bago bumalik si Kristo ay magtatamo rin ng buhay na walang hanggan. Kailan babalik si Kristo? Pinayuhan sila ni Pablo na patuloy na magsikap sa gawain habang hinintay ang pagbabalik ni Kristo. Nilalaman. Panimula chapter 1 verse 1. Pasasalamat at pagpupuri. Chapter 1 verse 2 to chapter 3 verse 13. Paalala tungkol sa asal Kristiyano, chapter 4 verse 1 to 12. Mga tagubilin tungkol sa pagpaparito ni Kristo, chapter 4 verse 13 to chapter 5 verse 11. Mga panghuling payo, chapter 5 verse 12 to chapter 5 verse 12 to verse 22. Pagwawakas, chapter 5 verse 23 to verse 28. Kaya basahin to. Hanggang chapter 5 lang guys eh. Baka kaya naman. Okay, nandito na tayo sa unang Tesalonika chapter 1 verse 1. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia at Tesalonika, ang mga hinirang ng Diyos ang Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos, ang pamumuhay at Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Ang pamumuhay at pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. Verse 2, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Verse 3, binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 4, mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Verse 5, ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Verse 6, namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, gayon pamay, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 7, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Verse 8, sapagkat hindi lamang ang katuroan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya, sa pamagitan ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Verse 9, ang mga taga roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Verse 10, at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Unang Tesalonika chapter 2, ang paglilingkod ni Pablo sa Tesalonika.
Unang Tesalonica chapter 2 verse 1, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Verse 2, alam ninyong hinahama kami, iniinsulto sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Verse 3, ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o sa masamang pagnanasa o sa hangad na malinlang. Verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na nakakasyasat ng ating puso. Verse 5, alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Verse 6, hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman. Verse 7, kahit na bilang mga apostol ni Kristo ay may katwiran kaming umasa ng ganoon. Ngunit naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Verse 8, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin. Verse 9, mga kapatid, tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Verse 10, saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Verse 11, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Verse 12, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos, na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Verse 13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo sa mga sumasampalataya. Verse 14, mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Verse 15, ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Verse 16, hinahadlangan nila ang aming pangangaral na makakapagligtas sa mga hintil, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan kaya ngayon ay bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Ang hangad ni Pablo na dalawin silang muli. Verse 17, at ngayon mga kapatid, nang kami sandaling malayo sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila, kaya't sabik na kaming makita kayong muli. Verse 18, at nais naming makabalik diyan, makailang ulit kang binalak dumalaw diyan sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Verse 19, hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya? Unang Tesalonica chapter 2 verse 20, oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Tingnan ko kung kaya natin basahin yung chapter 3. Ayaw malipat. Pahirapan na naman ang paglipat. Okay. Kaya guys. Unang Tesalonica chapter 3 verse 1. Nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas, verse 2, at suguin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at kamanggagawa sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. Verse 3, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Verse 4, ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo uusigin at gayon nga ang nangyayari.
tulad ng alam ninyo. Verse 5, kaya nga nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka nalinlang mawawala ng na kayo ng Diablo, at kung magkagayoy mawawala ng kabuluhan ng aming pagpapagal. Verse 6, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami gaya ng pananabik naming makita kayo. Verse 7, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay naaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Verse 8, nabuhayan kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya. Verse 9, paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Verse 10, mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo muli namin makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Verse 11, loob binawa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesus na makapunta kami diyan sa inyo. Verse 12, naway pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Verse 13, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga hinirang. Ang buhay na nakalugod sa Diyos. Unang Tesalonica chapter 4 verse 1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, sanay lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, pamumuhay sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Verse 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y magpagkabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Verse 4, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Verse 5, at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman, tulad ng inaasal ng mga hintil. Verse 6, sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dayain sa anumang paraan sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng sinabi namin at pinatotohanan sa inyo noon pa man. Verse 7, tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Verse 8, kaya ang sinumang ayaw sumunod sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Verse 9, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iokol sa mga kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. Verse 10, at ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia, gayon man, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Verse 11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Verse 12, dahil dito kayo ay ikagalang na mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Ang pagbabalik ng Panginoon. Unang Tesalonica chapter 4 verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Verse 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Verse 16, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna.
Verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Verse 18, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Nangyari na kaya yan sa panahon ni Apostol Pablo? Wala nang... Kasi panahon pa ni Apostol Pablo, tapos sinasabi na niya na ganun nga, magkikita sa sasalubungin ang Panginoon sa himpapawid. Okay, verse 18 guys, ulitin ko. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Unang Tesalonica chapter 5 verse 1, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Verse 2, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Verse 3, kapag sinasabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Verse 6, kaya nga kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Verse 7, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Verse 8, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Verse 11, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pangwakas na tagupilin at pagbati. Unang Tesalonica chapter 5 verse 12, mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Verse 13, pag-ukulan ninyo sila ng lubos ng napagalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Verse 14, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Verse 15, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama, sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Verse 16, magalak kayong lagi. Verse 17, palagi kayong manalangin. Verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 19, huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Verse 20, huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Verse 25, mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Verse 26, batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang kapatid kay Kristo. Verse 27, ipinapakiusap namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Unang Tesalonica chapter 5 verse 28, samain niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Bukas na itong guys. Yan na yata pa talaga guys. Bukas na itong ikalawang Tesalonica. May yung binasa natin unang Tesalonica yun. Ito naman ikalawang Tesalonica. Bye everyone. God bless.